Pag-usapan po natin ito problema natin. Malaki ang ugat sa kamay, malaki ang ugat sa paa. Okay? Delikado ba itong sakit? Ito, bulging hands. Ito, yung mga veiny hands. Pakita natin, Doc Lisa. Merong mga ugat sa kamay, katulad ko, maugatin talaga ako. Merong iba na parang beauty lang ang problema. Gusto mo lang pampaganda. Pero merong mga ugat sa kamay, lalo na pag ugat sa paa, merong serious complication pag hindi ginagamot. Ito, yung maugat natin. Gayang karami. Kaya pag namaga siya, lalo na pa nakababa, galit ng galit. Ano ang dahilan bakit lumalaki? Sa kamay muna tayo, mga ugat sa kamay. Minsan sobrang exercise, di ba? Yung mga bodybuilder, lalo na yung mga siguro nagbabike, yung talagang professional cyclist, talagang super exercise. Merong namamana, yung mga may heart disease, may sakit sa puso, low body fat, payat na payat. Kung kayo ay payat na payat, mas kita yung ugat. Wala namang masama doon. Kung kayo mataba o manas, hindi kita yung ugat. Pero nandun pa rin yung problema, di ba? So, okay lang yan kung payat na payat talagang maglalabasan yung ugat. Buntis, di ba? Tumataas kasi yung pressure at dumadami yung dugo pag buntis. Aging, pag tumatanda, hindi lang mas galit yung mga ugat, mas pumuputok pa. Ano? Putok yung ugat niya. Putok, ito pula. Ito naman sa paa. Actually, mas seryoso yung sa paa. Pag sa paa naman yung ugat, ang laki. Gayang kalalaki, medyo laki ng ugat ko. Ang problema sa paa, pag varicose veins, ito yung normal na ugat. Nung bata pa tayo, ang ganda. Umaakyat, diretso yung dugo. So, artery, pababa yung dugo, vein pabalik. Pero pag may varicose, kita mo, ang pangit, no? Para na siyang puro U-turn, no? Pakita mo, Doc Lisa. Ikot na ikot. Ganito yung ugat nating varicose. Kaya naglalabasan nandito sa side. Diba? May mga stage, early stage, konti lang. Stage 2, naglalabasan na yung ugat. Stage 3, may manas na. Ito, delikado na to pag may manas. Stage 4, nag-iba na yung kulay ng balat. Tingnan mo kulay ng balat ng paa mo. Pag nagdudugo-dugo na, nag-iiba na yung kulay, hindi na maganda. Stage 5, magsusugat na. Dahil sa maga, naglabasan na yung mga fluid, delikado na po yan. Okay? So, ang varicose veins yan, namamaga. Ano dahilan ng varicose veins? Okay? Nagkakaedad. Isang dahilan yan. Age over 50. Matagal nakatayo. Alam mo yung mga pag-sta tayo mga Pilipino, lugi eh. Diba? Dito sa atin, maghihintay ka ng bus, ng jeep. Ang tagal dumating. O di ang tagal mo nakatayo. Ang haba ng pila natin sa LRT, MRT, nakatayo na naman. Mga sales lady, mga guard, yun, wala tayong magagawa. Talagang nakatayo na trabaho. Diba? Ang pinakamaganda, may upo, pero may tayo din. Parang alternate. Kailangan gumagalaw ang dugo. So, galaw-galaw para hindi pumano. Huwag naiipit yung mga ugat. Katulad nito, naiipit siya. Naiipit eh. Ano, matagal nakaupo. Pwede rin dahil masikip yung pantalon. Ito, pakita mo. Pag dito masikip ang pantalon, di maganda. Maiipit to, mamamaga. Ang gusto mong masikip dito sa baba. Compression stockings. Magsusuot tayo ng compression stockings. Lalo na pag matagal nakaupo. Overweight, buntis, namamaga, family history. Yan. Ano sintomas kung talagang malaking-malaki na yung ugat? Mabigat yung paa, masakit yung varicose, namamaga, nangangati, mabigat yung paa, at saka kita mo na yung mga ugat. Physical exam, mahal eh, pero magpapacheck tayo sa doctor. I think mga 2,000, 3,000 ito. Sine-check yung varicose veins. May duplex ultrasound. Makikita yung mga ugat natin, nagbabalik na yung dugo. Imbis na maganda yung blood flow one way, pag akyat nung dugo, babalik ulit. Kasi nga, lumuluwag na yung mga ugat natin. Dapat maliit lang yung ugat, lumalaki. Yan o, maga-maga. So, paano babawasan ng risk? Ito, gagawin lang natin. Pag may chance, alam ko, napakahirap sa tanghali, kung may break time, kung may mapupuntahan, higa, taas paa, kahit 15 minutes.
Pinakamaganda, kung sa lunchtime, matataas mo yung paa mo ng 30 minutes, napakaganda. Dapat yung paa mas mataas sa puso. Hindi pwede nakaupo. Parang ganito, nakaupo ako, kulang pa rin yan eh. Oo, pero mas better pa rin yung nakaupo ganyan, nakataas yung paa, kaysa yung talagang tayong-tayo, mas galit yung mga ugat mo. Isa pang tip pa, bihira nila tinuturo, dapat malamig ang lugar mo. Malamig na aircon, cool. O nasa US ka, malamig na lugar. O winter time, yan, malamig. Gusto ng varicose, malamig. Pag malamig, kahit tubig, malamig. Malamig na tubig sa paa, minsan na ice pack pa. Mas malamig, yung mga veins mo, titigas yung muscle. Magko-contract, liliit siya. Liliit, mag-iipit yung muscle ng varicose pag malamig. Kaya nga pag may varicose, para sa akin na medyo bawal na mag-exercise sa mainit na lugar. Hindi ko sinasabi totally bawal. Umiwas na tayo sa pag-exercise sa mainit na lugar kasi mainit na lugar talagang mamamaga yung mga ugat mo. Taas, magpapayat, light exercise, galaw-galaw, palakasin ng binti, flex the legs, wag uupo ng matagal, wag rin tatayo pa alternate, compression stockings. Okay, ganito ang compression stockings. Yan. Ito yung sinasabi ko. Ang gusto natin masikip yung pataas. Sa compression stockings, meron to nabibili sa mga Shopee, Lazada. Yung brand ginagamit ko. Wala pa ko na-advertise, maraming brand eh. Nakalimutan ko na ibang brand. Pero may TerraFirm, may ibang brand. Ang medyo mahal. Yung magagandang klase, mga 2,000 per pair. Kung merong 700, baka hindi ganun kagandang klase. Oo. So, ang ginagawa nito, itong medyas na to, iba-ibang pressure. May 15, may 25, may 35. So, may pressure. May sikip. Umpisa ka muna sa mababa. Ang socks na to, masikip na masikip dito sa ankle. 100% ang sikip. Dito, medium sikip. Dito, mas konti ang sikip. Ibig sabihin, dito masikip na masikip, mas less sikip, mas light dito para iakyat yung dugo. Yan ang gusto. Gusto mo masikip to, umakyat ang dugo dito, wag mag-ipon dito, pumunta sa hita. Ayaw mo maipit sa sinturon, ayaw mo maipit sa tiyan. Kasi pag dito mo naipit, mamaga to. Gusto mo dito maipit pataas. Okay? So, remedies, exercise, habang nakahiga, massage, compression stockings, massage, pwede nakahiga din. Pagkaing high fiber. Gusto mo high fiber foods kasi pansinin mo, pag dumudumi kayo, let's say, bago kayo dumumi, wala pang ugat. Hindi pa ganun kagalit ugat sa paa. Pag dumi mo, mamamaga yung ugat. Kasi straining is bad for varicose veins. Bawal din, iwas din magbuhat ng more than 10 kilos. Mas mabigat ang buhat, mas maga ang varicose. Mas steady, hindi gumagalaw, mas maga siya. Dapat galaw-galaw, lakad-lakad. Stop straining. Eat foods with fiber. Kumain ng matataas ng flavonoids, yung mga gulay, prutas, bell pepper, broccoli, spinach, citrus fruits, grapes, apples, strawberry, yan, garlic. Ayaw natin ng junk food, ayaw natin maalat, lalo mamamaga ang paa. Sugary, hindi maganda. Ayan ang gusto natin, di ba? Dapat mas healthy. Tsaka bawal magpataba. Kasi yung tiyan din nagpapasikip sa tiyan. Yung tiyan na nagpapasikip dito, lalo mamamaga yung paa. Sa buntis, huwag masyado magko-cross legs, huwag masyado mag-high heels, maganda naka-rubber shoes. Mas safe sa varicose veins, naka-rubber shoes. Isa pa. Ang problema sa varicose, may varicose din tayo sa talampakan eh. Pag lagi tayo nakapaa, makatapak tayo ng matigas, baka dumugo, baka pumutok. Diba? Para si Doc Lisa ngayon, nakahawak sa cellphone yan, mamaga varicose niya, galaw-galaw lang tayo. So, mas gusto mo lagi ka may rubber shoes, lagi protected para hindi pumutok yung mga ugat kasi nga namamaga siya. Wear flats, wag masikip, bawal masikip na pantalon. Kaya ako nga, gusto ko nga yung mga garterize lang eh. Huwag masikip sa tiyan, lalo mamamaga. Avoid high heels, high fiber foods, elevate legs. Huwag magko-cross leg.
Exercises, walking, swimming, maganda. Pero mahirap na mag-swimming. Yan, no? Exercise, so calf raise, leg extension, jogging is good. Ito ang pinakamaganda. Pero wag ganito. Mga 70 degrees, sasakit likod mo yan. Mga ganyan lang, layo mo konti. 15 minutes, pwede na. 30 minutes, mas maganda. Mamaya, magta 30 minutes. Tanggal ng manas, tanggal ng varicose. Hindi mawawala talaga. Ang problema kasi sa varicose, sa ngayon na, wala pa ako nakikitang magandang treatment. Oo. Puro mga pang-supportive, yung mga pamahid, yung iba, wala pa. Sa akin, wala pa ako nakikitang maganda. Kung merong maganda, gagamitin ko. So far, wala pa ako nakikitang permanent solution. Puro mga ano lang, temporary lang. Hindi talaga, wala pa ako nakikita. I'm sure maraming magko-comment. Wala pa nakita. Merong mga surgical na laser treatment, may sclerotherapy, sinasara, may ablation, may phlebectomy, meron pang vein stripping na under general anesthesia. Ito, ginagawa kung talagang magang-maga na delikado na magbabara, pwede. Pero ito kasi, kahit gawin mo, mababawasan yung ugat, pero babalik ulit eh. After a few years, babalik ulit sa ibang lugar. Kasi yung problema, yung ibang ugat may problema din. Pero minsan kailangan gawin. Pero hindi siya talaga permanent solution din. Dapat talaga magpapayat at itong mga ibang exercise natin, yun po talaga ang magagawa natin. Wala pa ako nakikitang magandang gamutan hanggang compression stockings pa lang sa ngayon. Sad to say, kasi ito talaga problema. Okay, mga risk factors. So, sana po nakatulong tong video natin. Huwag bigla-biglang magpapapagod. Okay, sana po nakatulong tong video natin sa malaking ugat sa kamay at sa paa.